kadako gid sa pagtudlo sa Ginoo sa ato nga dapat gid nga i-fulfill naton or i-obey. Nga as long nga nag-obey kita, believing that blessings is coming. Hi everybody, good day. It's me again, Dean, for our segment. And today is very exciting because ang upod ko subok are no other than Mamay and Papay. Can you please pakilala sa ika, Mamay and Papay? Ako na. Ako gali si sa Nabataan sa Tanan, kag sa Sininga Church, nagatawag sa ako Mamay. So, I am Mamay Marlene Sistina. And of course, ako naman niya si Henry and si Boy Sistina. We call me Mr. Papay. Yes. Pilan na kamo ka years married, Mamay and Papay? Mga 37 years. Yes. Wow. 37 years. Just 4 grandchildren. And 4 grandchildren. Plus mga adopted kami. Bali, may mga questions na kumamay and Papay about sa atong year-end seed. So, akong first nga question, paano nyo naintindihan ang purpose sa paghatag kung paano ka mo naka-decide nga mag-participate sa atong year-end seed? For me, sa nag-insulinan ko, year-end seed is an investment, purpose, and preparation for the next whole year. And then, because of that, as I understood, the more seed is, the more benefits will come. And then, because of that, na-experience ko ang natawag na as long na nag-invest, hindi sila nga masayang na. May aralin na ang galing nga bunga sila. Kaya nga, it cost abundant life and prosperity. Tapos ang nakita ko pagidira ba lang, na siling ko before, though hindi ko naiintindihan, natugay na ko diri, pero mga since daw lately, mas naiintindihan ko pagid, kaya nga, siling na mas naan ko, nga siling, ay, ma-amaze ka. As long na nag-invest ka dali sa imo lang, daw wala lang na, kumbaga daw natuman ka lang bala kay Color 1 inang obligation, daw ako na, pero laing di siya gali, laing di ka tama. Kung naintindihan ng obligation, more than that gali nga nakita ko, aside from that, nakita ko di siya gali nga din, pakamaano pa din paligidya sa Ginoo ko kung paano kami na nanging consistent sa pag-atas. For me, investment lang mo. Kinanglan is enough. For me, I've been here in church for 9 years now. Since the beginning, dahil ko gitanan natunan kung paano, ano ang atuan, ang imo nga pagkikupod, you're investing your time sa Ginoo, kada ko sang diferensya. So, ang basic kami sa ating mga utod sa Ginoo, na hindi lang magpanibawon sa domingo. But then, your time is very difficult na kinanglan sa Ginoo. Because, damo sa ato ng mga lakots, damo sa ato ng kakulangan. Pwede ko na sa new life na tanan. Whatever yung mga mensahe, Pastor, take it. I learned it. Nga gali, amo na katuyuan sa kabusin tao. Investment. Not only money, but your time in the time of you. And next question, Mamay and Papay, diba, as a married couple with 37 years, kag as a seasoned citizens, hindi ko magaba senior citizens, seasoned citizens, syempre, lahat magkasang atong ibang tithes, it's okay na set aside na. And then, hindi sa ginalitan ni Lord na maghatag pa rin ng offerings. Kag di ba kung taga-December, di ba ito kadamo sa mga aktibidades, no? Yung mga Christmas party, tanan-tanan na lang, mga balaitan. Pero
Pero, despite wala sang amo na nga mga challenges, ng mga struggles na inyo nga na-face, what made you really decide na maghatag, example, sa year-end seat nga, biskan daw mo palaydan, biskan daw mo nakatawang Christmas party, daw mo gaan regalo, di ba? Christmas, ang handa, ang Sigwena, ang New Year. Paano ka mo na-decide nga maghatag, example, despite sa tanan-tanan ng mga balayran? Because hindi na sila iliton ka maghatag because naintindihan na. Not only sa iba, but kami mismo naintindihan din siya namin. Kada ugid sa pagtudlo sa Ginoo sa ato na dapat gid na i-fulfill natin or i-obey. Na as long na nag-obey kita, believing that blessings is coming. And then, tsakto na, damo-damo sa mga challenge, kaya tama gid na not only giving in tithes, but offering, may ara pa kita lang. Aside from that, may ara pa gid na. Pero ano ang naka-inspire sa ako nga indicate ko yan sila niya nakapuyon towards na instead nakapuyon ko, gina-enjoy ko. Kaya kung may love ka sa tabi-pusoon mo, hindi ka kapuyon, kundi gina-enjoy ko pa din. Yes. And not only in your life choice, I've learned a lot. I thought before, na isa lang na ang offering, the tithes. But then, very ko lang natulaan, it's different because the more you give, the more you receive. Offering, that, like naman na yung katuan, ang tithes, doon mo nabili mo insurance, gini mo. That's why, every Sunday, just to make myself maghatag siya. As I said before, habi ko isa lang hatag. Subong, pinadubol mo na katulad siya. Kaya, hindi ko very important. Amo na nga akong balayra sino because naaway sa yung chimpo, mag-ginusik kasi. That's why ginadubol ko hatag siya. Kaya, ako pa balayra ko sa Ginoo. Kaya hindi pa ma-impas, basi waon na ako. That's why tamo mga church goers, sometimes ato ng mga authors na nagkapalimbaon, believe it, no? Ako na sige na what you sow and what you say. So, importante ka sa kabuhay natin. Because while we're still living this world, ang Ginoo, gina-ikutarya ang kabuhay. Ginapakamayo yung Ginoo ang kabuhay. That's why, by way of giving sa atong tithes, insured ka na. Insured ka na ginatulong sa Ginoo. Kung ano ang inapuli mo sa iyang balay sa iyang kingdom. Amo na ako nito. Yes, thank you for that wonderful encouragement sa mga silantos mo kami, Papay. For my next question, kabilong ko nga kamo sa couple, dapat dugay na gatanong sa mga year-end seed, planting for the next year. Makot kung sa testimony na naubra sila sa pagtanong sa year-end seed sa inyong mga kapulit na ma-share sa mga ganito sa atin. Okay. Ako daw katawag sa testimony ko. Kaya amo na pala sa nahambal ko na before na ang year-end seeds is an investment or success para sa amo na pala na not only today but in coming years. So, dira ko na kita na nagbunga gid since na nag-start ako sa year-end seeds, wala ko yung expect. Wala ko expect. Ang importante, nakatanong ko yun. Nakatanong ko. I never expect kung ano man ang ihatag sa Ginoo sa ako. Basta ako yan nag-obey ko na magtanong ako. Eh as long na nagatanong ka, may anihon ka. Pero wala ko nag-expect yan. Kay God knows my heart. And then, hindi nakita ko bidya, tested and proven. Kaya kanami gali, kay while nga nag-invest ka sa imo nga year-end seed,
may ara gali nga mga breakthroughs na nag-aabot. Breakthroughs, bright future, kag favor. Kag naaman na nakahambal ako sina. Sa before, sa una lang magsiling ba na nga, mamayo lang ng iba kay malakan ang duta. Kita ako ng duta, taang sa dakog. Pero wala ko na nagtanong sa isip ko nga magkaroon sa duta. Kaya isip na nakita ko yung life ko, yung ako na ko sina. Kung tinito na ko, hindi man ko pwede nga mag-desire more than that. Kaya why ko iniswilahan, hindi ko kaura sa maayo na trabaho, ako na bala. Doon nakaura ko, pero only silver. And then, dili sa subong ang panahon din nakita ko kung ano ang bunga sa amon na year since. Breakthroughs. Kaya aman, unexpected. Sa sininga tuig, nagkaroon kami sa par. Wow! Sabi mo nga, nagsangkar na ako si Kerry Red. And then, sa una, hambal ko ang amon duta ara sa dapog. Pero subong, may ara na kami duwa kaluti. Wow! Ang isa namon kaluti is 115 square meter. Ang isa luwa, 60 square meter. So, buod silon, kanamigin sa Ginoo, kaya wala akong galaging expect ang Ginoo galigaya. Nag-aaman gidaya sa mga butang, mga hindi ko balagi na paabot. Pero ba, sa ako lang mo, surprise ito. Guro no, sa ako, mga utod ko sa Ginoo, hindi ikaw mo magpangduha-duha sa pagtanong para sa ginharian sa Ginoo. Ay wala na yan nagambal ang Ginoo nga, tiway lang ha. Thank you lang din kung anong naatan yung salamat. Pero ang Ginoo may ginaaman din na masobra pa sa gina-expect ninyo. Dan tawa kami, makita niyo ang kabuhi namon. Wala kami nagapakita ng manggaranon kami from praise the Lord. Hindi mo kami asang Ginoo, manggaranon. Manggaranon sa mga utod sa Ginoo nga nagapalangga sa amon. At the same time, intipigan niya kami nga hindi kami maulanan, hindi kami mainitan. Itaraan niya kami car. Tapos hindi kami magdalang-dalang sa amon istara kung mag-abot ang lion na demolis. Mag-demolis ka lang, di ba? Once hindi mo duta, anytime i-demolis ka. Pero ang Ginoo nag-aman din sa amon, hindi kami pagpahalin doon. Mismo sa amon, galing mo na duta. So, I'm really proud person. This is my testimony. Since nag-umpisa ang new life, I thought ang mga prayer, pangayon ko sa Ginoo, sa wala. But I'm really surprised because ang anak na mga tuwang nakabuwa sa Pilipinas, doon na ang mag-consult ang ginakatuan niya from Dubai, across the country naman, at Canada. We're not thinking na matabog na. But because of breakthrough kag ginhimo ni Pastor since the beginning sa new life, diragin ko na tuon, porte galing Ginoo. Kung ano ang katuto mo siya, then God will give you a surprise. Like, ang bata ko ato dito sa Canada. And then, kung naman sa tuon nga may sweldo sa ginagawa kong network, because just then also myself as voluntary, may sa may ginakuha ng insakto nga sweldo. But ang Ginoo nag-apply para sa Diyos. Kung ano ang nagkakabagay nga matupa sa ako na kinanglanong mo sa kanibalay ko. I mean, ang Ginoo ay bigyan kalipat kung ano ako na para sa heart ko. Ginakatagin niya. No? Like, ito kami sinigil sa kasawa ko na nga. Well, pinagganihan, nakakar kami. Ang dyan sino mga couple ang nagdeklara? Pastor Rupert, which is Kathleen, na Brad. Kapangamulo kami ni Pastor na not now, someday, magkaampon na mong kawin. So, imagine na, after a week, ang mga doon yung slakyan kami, nakibot na kami sa bata naman niya, ha? Kasi may slakyan na kami, ang unimututan, naluhin ko sa inyo. Naluhin ko sa inyo, nagadutong sa kabataan ko, nakabasa sa ulan, nahinitan sa
at gilid, motor lang kami po. Kaya kasi motor lang po, kahit grabe ko. Grabe kayo mga muli ni Pastor. Like what happens in your life, from nothing to everything, bunga sa pagpapamuli ni Pastor. Nasubong, nano ng inyong life pahulog. Ano ng inyong life pahulog? Dito, tulong pagi kami sa klasa, sa mga Bible study, sa Eroto sa SM, masitahan pa sa mga security. And then, ikaw makatestifies na, no? Ano na, ginatamgit ko rin sa kabuhay namin. Kung paano nag-upisa ang new life, ang manaang mo na pag-unlad, paabot sa grasya sa inyo. That's why nga, grasya, blessing, ang ginapabot na mo ang favor at ang favor sa inyo. Sabi isa pagidbala ang madugang ko. Si Lord ka balugid. Si Lord ka balugid ka tama. Kaya nga isang dito bala sa kwan sa Algis, kundi ka life group kami dito. Tag alas 9, pakang ano tayo namin, mga alas 8, no? Mga past 7 sa gabi, kay kinanabanda naman ang mga kwan dito wala sa trabaho, wala na obra bala, nakatapos ang obra sa ila nga sa pagbigang doon may time na sila mga ate sa pulong sa Ginoo. Tapos, sa kagabi mo na mag-travel kami, hindi mabalaan na nag-aulan. Tiga-biyahe kami na aduwa sa single ng motor. Basta, Lord, hindi man kami Lord pagpabay. Imo ni bala gusto, imo ni bala kabubuton na mangin isa kami ka instrumento mo sa imo hilikoton. Lord, salamat, hindi mo kami pagpabayaan na mabasa. Amo ina, isa man naka-cry out sa amon nga tagipuso na kung paano kami makapadalon sa pagpanilbingan sa iya na hindi man kami mabutang sa alanganin. That's why, sa wala pa na iya guro ginhambal mo, kaya nga advance kit si Lord eh. Sa wala ka pa na iya or else, sa wala pa na iya gin-desire, si Lord ya gin-aman niya na. So ang ako nang diraya ma-encourage pagit sa tanan, hindi ikaw mo magpangduha-duha sa pag-invest ang inyo nga bini sa Ginoo. Kay once nga mag-growth ina, hindi mo na nakapunggan ang mga bunga sila. That's the blessings of the Lord that comes from Him. Yes, thank you so much, Mama and Papa. Dupati ko madamukid ang mag-bless, ang testimony, inhambal niyo, kay ang fruit makita sa inyo, kabuhi, kag sa ako anong giniubra ni Lord sa inyo. So actually, ang next question, ano ang mahatag niyo na encouragement sa ila, subong ang galang tao, nga probably base, wala may araw man sila kinanglanon ni ila, or nag-abot ang kinanglanon, tapos may araw na pagduwa-duwa kung dayon nila or hindi, or may mga doubts pa, or for those nga mga tao, hindi ko sila kasindigit kung para sabihin nila ano ang mahatag yung encouragement? Ano naghatag na home encouragement? Pero ano pa gina mahatag yung sila nga encouragement nga maghatag sa ilang scene? Actually, ako ang ma-encourage ko lang mo. Hindi ka mo sila niya nga mag-problema ka mo kung may araw ka mo desire sa pagtanong. Hindi ka mo magpangduha-duha. Ihatag yun ninyo. Mag-decide ka mo. Kaya ang Ginoo, nakakita niya sa inyo tabi pusoon. Parimanabala sa amon sa una. Dahambal ko na nga, Lord, gusto ko mantangin na maghatag. Pero Lord, nakita mo din. Nabatian na sa Ginoo kung ano ang ginalungi isang tabi pusoon niyo. That's why na mambal ko lang din sa inyo, i-porso nyo kung ano ang ara sa inyo tagipusoon. Pagpamatian nyo ang tagipusoon nyo. Nga i-follow na because nga ginambal sa inyo tagipusoon, iyan na sa Ginoo to prove. I-prove niya sa inyo kung ano siya mag-bless sa inyo. Kag ang since nga ginambal ka na, hindi na ito makuha sa atong kaugalingon na ikasarang. Just pray, believe,
that God will provide that seeds na pwede natin ibalik sa iya. Kag ina ang mabalik niya man sa aton, tungkol sa aton obedient, kag katutong, hindi ta na halos maisip ang mga butang na ginahatid sa aton. Sabi niyo, ano nga mga butang? Pagpakamahal. Protection na hindi kita magbalatian. Yes! We are vulnerable sa mga masakit pero wala yan tayong pabayaan na mamumuk kita na hindi nakakabangon. Kag kusog sa adlaw-adlaw na tanan, bago nga kusog, brand new strength. Ang protection na nagalakat kita, nakabuhi kita diri sa tuto lang, nagakabuhi kita sa sining kalibutan without knowing those things ma-encounter namon, ma-encounter gidya naton mga uncertainties, wala naton gina-expect na matabuin na. Pero tungod sa aton katutong sa pagpubi sa Ginoo, she's the one, he's the one who protect us. He's the one who answers our needs every day. Amen. Also, I'm just encouraged sa aton ng mga kultura sa inyo. Because isa lang importante ang imo ang iyong katutong sa iyo. Hindi na sila yung pabanji-banji ka na. Yes. Masimba ka na kung gusto mo. Sito, ikin na tagaan mo gitsin. Tagaan mo gitsin. Again, hindi na sila yung sabi-goers na kita. Many activities sa church, let's join. Kung kumuda, ay tumod, isa ina sa mga ginahimo sa ginusapon ng mga katawan niya. Participating sa work sa akong nga kingdom. Amo na akong ginahabi siya. Like, membro sa luhod or ministry. Seniors life group. Okay, isa lang sila ka lang na nakapod ko. Hindi ka nagsila nakapod because yun mo na yung obligasyon. Especially hindi ka lang minsan na siguro yung buhok ko na hindi nakatigulan ako. I know. There's a wild imagination sometimes thinking sa iba na pagkuturan. But, halimuon na rin ang katawhan sa kalibutan. Himuon ta kung anong ginimo sa ibalik natin sa iyo. Yes, thank you so much, Mama and Papay. And I believe na daw sa mga tao ang mag-bless hearing this word. And we'll see you all on our next episode. Bye!